Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, magsasagot naman tayo ng mga problems tungkol sa Cost Volume Profit Analysis or CVP analysis. Okay, let's go! Okay, so meron tayong apat na problems dito na inihanda para in case na medyo nalilito pa kayo dun sa topic ng CVP analysis. Ito, practice problems yung ating gagawin. So first problem, problem number one, ABC company has the following revenue and cost functions. So the revenue is 60 pesos per unit and cost is equal to 120,000 pesos or 30 pesos per unit. So may dalawang hinahanap sa atin. Letter A is the break-even point in units and letter B, break-even point in pesos. So, pag ganito yung problem, no, titingnan niyo muna kung given ba yung mga cost na kailangan natin. Ang mga cost na kailangan natin, una, yung fixed costs, total fixed costs. Now, in this case, kung mapapansin natin, ang given is yung total cost. So, hindi natin pwedeng i-assume na itong cost na ito is also the fixed cost kasi medyo delikado yon. Although pwede nating mapansin na ito yung variable cost per unit, pwedeng ito rin yung total fixed cost. Pwedeng hindi din. So much better kung doon tayo sa safe side. So ang ating i-assume dito na yung 120,000 is the total cost kasi hindi naman niya bin-breakdown kung anong klaseng cost yan. Basta cost daw, 120,000. So, paano natin kukumpitin yung break-even point? Di ba, break-even point in units is equal to total fixed cost over contribution margin per unit, di ba? Yan yung ating formula. And since hindi nga given yung ating total fixed costs, at ang given sa atin is yung basta cost lang daw, medyo hindi natin to magagamit yung formula. Pero may iba pang paraan kung paano natin masosolve yan. Dahil ang concept ng break-even point, lahat ng revenue mo ay equal sa lahat ng cost mo. So ito yung total revenue, ito yung total costs. Break-even kapag equal sila. Walang profit, walang loss. So given itong ating 60 pesos, ang total revenue mo, edi yung ating selling price times yung ating units na nabenta. Tapos yung ating total cost, di pwede nating ilagay dyan na 120,000 pesos. So ito yung total cost natin. So therefore, substitute natin yung selling price, 60 pesos, pero hindi natin alam kung ilan yung units. So yun yung hahanapin natin, which is 120,000. Yan, yung ating cost. So, divide lang natin by 60 pesos para makuha natin yung matitira, cancel, cancel. Units is equal to 2,000 pesos. 2,000 units. So, ito na yung ating sagot sa letter A. Yan. So, sagot sa letter A natin is 2,000 units. Yan. Pag kasi inassume mo na ang ating fixed cost ay 120,000, papaano naman pag susunod na binigay sa atin, cost ulit, yung pala total cost ang ibig sabihin niya. So doon tayo sa mas safe. I-assume natin na yung cost ay combination na ng fixed cost at saka ng variable. So yun na yung total cost natin. So mas okay itong ating gamitin. Okay? Yan. So ngayon, paano naman natin sosolvin itong letter B? What is the break-even point in pesos? So dahil na-solve na natin yung in units, multiply lang natin sa selling price niya, which is 60 pesos per unit. Yan. So the answer is 120,000 pesos. Yan. Which is also equal nga doon sa ating fixed sa ating total cost na 120,000. So, ang sagot natin dito is 2,000 units and this is 120,000 pesos. Pag sinabi dyan, pag ang given is fixed cost daw ito, yan, gawin nga natin. Ang fixed cost daw ay 120. Ginawa kong fixed cost. Pwede natin gamitin ito. So, break-even point in units is equal to 120,000 over 30 pesos. Kasi ang revenue mo,
Makakompute mo yung contribution margin per unit, yung selling price mo na 60 pesos minus variable cost per unit, ito yun. So that's 30. So therefore, contribution margin per unit mo is 30 pesos. So ang sagot natin dyan, kung sakaling ganyan ang magiging given natin, is 4,000 pesos. 4,000 units. Yan. Kung sakaling ang assumption natin dito is yung 120,000 ay fixed cost lang at hindi total cost. And then same, pag break-even point in pesos naman, pwede na natin yang multiply na lang basta sa 60 pesos. So, 4,000 times 60 is 240,000 pesos. So, yan yung sagot natin kung sakaling ang ating 120,000 ay fixed costs. Okay? Sige. So, okay tayo. Problem number 2. ABC Company makes a portable garden sheds that sell for 1,800 each. Costs are as follows. So for direct materials, the per unit is 800, direct labor 90, variable production overhead 60, variable selling and administrative cost 50, and for fixed production overhead, total is 200,000 pesos. Fixed selling and admin is 60,000 pesos. So requirements are, how many garden sheds must the company sell to break even? B, if ABC company management wants to earn a pre-tax profit of 200,000, how many garden sheds must it sell? Letter C, if ABC company management wants to earn a pre-tax profit of 280,000, how many garden sheds must it sell? So ayan, dito sa problem 2, naka-specify na talaga kung ano yung variable at ano yung fixed. So madali na natin itong masasagutan gamit yung formula natin na break-even point in units is equal to total fixed cost divided by contribution margin per unit. So hindi lang given sa atin dito yung contribution margin per unit. So we have to solve for that. So per unit ang gamitin natin. Ganon din naman siya eh. Per unit. Yung selling price mo, given sa taas, ayan, 1,800. Tapos yung ating mga variable cost per unit, given din siya. Direct materials, 800 pesos. Direct labor, 90 pesos. Variable production overhead, 60 pesos. And variable selling and admin, 50 pesos. So that's a total of 1,000 pesos. So 800 plus 90, 890, 950, 1,000. 1,000 ang ating variable cost per unit. Therefore, ang ating contribution margin per unit is 800 pesos. Yan. So, meron na tayong pang-divide. Therefore, for letter A, ang ating sagot is break-even point in units. Units ang hinahanap. So, para hindi kayo makalimot kung ano ba ang denominator kapag units, tatandaan nyo lang, pag units, contribution margin per unit. Yan. Pag pesos naman kasi ang gagamitin nyo, ang hahanapin, break-even point in pesos, edi ang kanyang denominator ay ratio, which is percentage. So, percentage dapat yan. Okay? Since ang hinahanap sa atin ay how many? So, units yan. So, break-even point in units equals yung total fixed cost mo, ito yun, 260,000. 260,000 pesos divided by contribution margin per unit na na-compute natin na 800 pesos. So, 260 divide 800. So, you have 325 garden sheds. So, yan yung units natin. Ibig sabihin, ang pinakamaunti mo dapat na mabebenta para hindi ka malugi ay 325. Yan. Pag bumaba ka pa ng 325, 324, lugi ka na. Okay? Letter B. Yan. Ito namang letter B, gusto daw nilang kumita ng 200,000. So sa formula natin ng variable costing, kung naalala ninyo yung ating discussion doon, ang formula natin ng variable costing, sales, variable cost equals contribution margin less fixed cost equals operating profit. Itong operating profit, pre-tax yan.
before tax. Ang gusto mangyari ni ABC Company, kumita daw sila ng 200,000. Ilan daw ang ibebenta nila kung gusto nilang kumita ng 200,000? Kapag break even, ang operating profit mo ay zero. So, ito yun. Zero siya kapag break even ka. Pero pag gusto mong kumita, yung iyong units na kukumpitin, idadagdag mo siya sa total fixed cost. So, 260 plus 200,000. Take note, this should be pre-tax palagi. Pag idadagdag mo siya sa total fixed costs. Okay? Yan. So, therefore, pag mayroon ka ng target profit, ipa-plus mo siya sa numerator mo sa kasama ng fixed costs. So, 260,000 plus 200,000 divided by same pa din, 800. Hindi na break even ang tawag dyan. Kasi pag break even, equal ang profit, equal ang revenue tsaka cost. Wala kang profit, wala kang loss. So, hindi na break even yan. So, simple as units na lang yan. So, therefore, 460,000 pesos divided by 800 pesos. So, ang sagot natin, 460 divided by 800 is 575 garden sheds. So, ito yung sagot natin for letter B. Yan. So, just to be sure, no, i-check natin. Ang sales mo, meron kang 575 units times 1,800 ang isa. Ang total sales mo is 1,035,000. Ang total variable cost per unit mo, 1,000. Na-compute naman natin siya. Diyan sa taas ito. 575 times 1,000. So that is 575 times 1,000. 575,000. So contribution margin mo, so minus 1,035,000. So that is 460,000 contribution margin. Tapos ang fixed cost mo is 260,000. Ayan, nandito yan. Ito yan. So therefore, ang profit mo is 200,000. So tama yung ating sagot na 575 kasi kikita tayo ng 200,000 pesos. Okay? Kung gusto mong walang kitain, break even lang, di 325 lang ibenta mo. So substitute mo lang yan dito. Yan. Letter C. Yung letter C is parehas din ng letter B na iba lang yung target profit niya. Ang gusto niya daw maging target profit is 280,000, hindi 200,000. So ganun din. Idadagdag mo lang siya sa total fixed cost mo. 260,000 plus 280,000. Yan. Divided by 800 pesos. So magkakaroon ka dyan ng 260 plus 280, 540,000. Divided by 800. So 540 divide 800 is 675 units. Yan. So ito ngayon yung mga sagot natin for letters A, B, and C. So kung gusto mong magkaroon ng break-even, 325 units. Kung gusto mong kumita ng 200,000, 575 units. Ito kung 280,000, 675 units. So pag mas malaki yung profit na gusto mong i-target, mas maraming units ang ibenta mo dapat, obviously. Okay? Ayan. So this is problem number 2. Yan. Sige, let's proceed to the next problem. Problem number 3. Yan. Ito, problem number 3 din ito. Problem number 2 rin, pero iba na yung information sa atin. Problem number 3, same given, pero iba yung requirement. Yan. So, requirement letter A, if ABC company wants to earn a tax profit of 182,000. So, walang given na tax profit, assume natin na ang tax is 35%. Yan. How many garden sheds must it sell? So, ngayon, after tax na yung given. Kanina kasi pre-tax. Pag after tax ang given, careful lang kasi hindi mo pwedeng idagdag basta yan sa fixed cost sa numerator. Anong gagawin mo? Kapag after tax ang given, kailangan mo muna siyang i-convert pabalik sa pre-tax. Okay?
Paano yun, sir? Gamit yung tax rate. Kung matatandaan ninyo, pag nagko-compute tayo ng net income, tinatanggal natin yung tax doon sa earnings before interest and taxes. So, tinatanggal natin yung portion ng tax kung magkano yung tax rate. Tapos yung matitirang net income, yun yung net of tax. So, ang gagawin mo ngayon, itong after tax mo na 182,000, kailangan mo siyang i-gross up. Ibabalik mo siya doon sa before tax. Paano yun? I-divide mo doon sa excess ng tax. 0.65. Kasi kung 35% ang tax, ang natitira, 0.65. Which is ito yung 65%, 182,000. So, 0.65, kung ano yung magiging tax rate, kukunin mo yung excess or yung difference sa 100%, yun ang ipang-divide mo. So, 182,000 divided by 0.65 is equal to 280,000. So, ito na ngayon yung pre-tax. Okay? Ngayon, pwede na natin yung i-plus doon sa numerator natin ng break-even. So, break-even point, letter A, break-even point in units ang hinahanap. Fixed cost mo again is 260,000. Ito yung dalawa. Yan. Plus, before tax or pre-tax na 280,000. Para ito yung sagot natin kanina. So, over 800. Same pa din naman yan. So, therefore, ang sagot natin is ito, 675. 675 units. So, to double check, sales, 675 ang ibebenta mo. Ang isa is 1,800. So, therefore, 675 times 1,800. 1,215. Variable cost, ang ibebenta mo yung 675 times 1,000 yung isa, variable cost per unit. So, meron kang 675,000. Contribution margin, minus 675,000. 540,000. Tapos, less fixed cost na 260,000. Meron kang operating profit before tax or pre-tax na 280,000. Tapos, multiply mo sa tax rate, ibawas mo yung tax na 35%. So, 280 times 0.35, 98,000. Ito yung tax. Yan yung tax nun, ng 280. So, therefore, ang net income mo after tax is 182,000, which is ito yung target profit mo after tax. Kaya kapag nakakita ka ng problems na after tax ang given na profit, huwag kakalimutang i-gross up muna. Ibalik siya sa before tax. Okay? Yan. So that is letter A. Let's go to letter B. Letter B. How much revenue is needed to yield an after-tax profit of 8% of revenue, and how many garden sheds does this revenue amount represents? Ayan. So, kakaiba tong problem na to. Kasi imbis na amount yung binigay, kung magkano yung profit na ibinigay na amount, ang binigay sa atin, 8% ng revenue. So, ang tinatanong naman sa atin, how much? Ang gamitin natin, break-even point in pesos. So, pag break-even point in pesos, ang formula natin is yung ating fixed cost, total fixed cost, plus kung meron kang target profit, amount to target profit, divided by contribution margin ratio. Yan. So, paano naman ito gawin? So, first, again, substitute mo yung ating 280,000. Dito na lang. 260,000. Ito yung fixed cost. Tapos yung ating target profit, 8% daw ng revenue. So hindi na natin masasabing break even to kasi may target profit ka na. Yan. So sales revenue, sales in pesos. Yan. So assume natin ito ay X. Yan, X yan.
So, ang after-tax profit na gusto nating ma-achieve is 8% ng revenue, which is yung kinocompute natin. So, 0.08x. Ano yung x? Ito nga yung ating kinocompute, yung how much revenue. Kaya lang, again, napansin natin, after-tax ulit siya. Pag after-tax, i-divide mo sa 0.65. Yan. 0.65. Okay? Yan. So, ngayon, ano naman yung ating contribution margin ratio? O, gamit yung ating kanina, ito. Dito, tingin tayo dito. Yan. Nakuha natin na ang contribution margin per unit is 800. Ang gagawin naman natin dyan, itong 800, i-divide natin sa selling price para makuha mo yung percentage or yung ratio. So, 800 divide 1,800 is 0.44 or 44%. Right? 44%. O, yan na yung gagamitin natin na denominator. 0.44 or 4444. Mahaba siya eh. So, pwede natin computin to. Multiply natin both sides by 0.44 para makancel natin yung ating denominator. So, magiging 0.44x is equal to 260,000. Tapos ito, yung 0.08, i-gross up mo siya, divide 0.65. 0.08 divide 0.65. Parang yung ginawa din natin kanina. Yan. So, meron kang 12 or 0.12. 0.12x. So, from here, pwede nating computin yung x natin. 0.44 minus 0.12. Meron tayong 0.32. X equals 260,000. So, divide by 0.32 both side para makancel natin yung x natin. So, x is equal to 260,000 divide 0.32. 812,000 pesos. Yan. Ito daw yung kailangan mong ma-achieve na revenue para kumita ka ng 8% na profit after tax. Okay? Yan. So, this is your answer in letter B, the first question. Yun naman kasunod, how many? O, pag how many, divide mo na lang to ngayon sa selling price. Divided by 1,800. So, 812 divide 1,800 is meron kang 451 units. O, ito yung dapat mong ibenta. 451 units. Okay? So, this is your answer in letter B. So, pwede nyo namang i-compute din, i-double check kung tama yan. Multiply nyo dun sa gamitan nyo nito. Yan. Tapos i-double check nyo kung tama ba yung ating sagot. Okay, so ganun pa, parehas na ilalabas dyan na 8%. Okay? Sige, o try natin. Para at least ay nandito na lang din naman tayo. Try pa din natin. So, dito ko ilalagay sa kabilang side. Yung ating sales, given na, na-compute na natin, 812,500. Tapos itong variable cost natin, 451. 451 times 1,000 ang isa, di ba? 1,000 ang isa. So, meron kang 451,000 minus 812. 500. So, meron kang 361,500. Tapos yung fixed cost mo is 260,000. So, minus 260,000. Yan. 101,500. Tapos yung tax mo na 35%, di-multiply mo sa 0.35, meron kang 35,525. Okay? Minus 101,500. So, ang iyong net income after tax is 65,095. O, yung sinasabing 8% ng revenue, divide mo ngayon yung net income sa total revenue or sales. So, 65,975 divide 812,500, lalabas sa iyo is 8.12%. Pares lang din, 8%. May mga rounding errors lang tayo dyan.
Okay? So, 8%. So, tama ang sagot natin, 812,500. Kung 3 decimal naman ang ginawa, okay lang din naman. 4 decimal, okay lang din naman. Okay? Sige. So, this is more or less 450 units. Yung ating how many units. Okay? So, this is a good exercise. Kasi kanina, before tax ang given, ngayon is after tax. Para at least hindi kayo magkamali na basta nyo na lang in-add bigla yung after tax. Kailangan muna nating i-convert siya into pre-tax bago natin siya i-add sa total fixed costs. Okay? Yan. So, good job ka. Nakatatlo ka na. Next, last problem tayo. Yan. Problem number 4. ABC company makes a high-energy protein drink. The selling price per gallon is 7.20 and the variable cost of production is 4.32. Total fixed cost per year is 316,600. The company is currently selling 125,000 gallons per year. So first requirement, what is the margin of safety? And second is degree of operating leverage. Ayan. So bagong problem to, no? Bagong kakaiba siya doon sa tatlong nauna natin. Ang pinapahanap sa atin is margin of safety and then ang kasunod is yung degree of operating leverage. So kung babalikan natin yung lecture video natin about CVP, ano nga ba ang margin of safety? Ang margin of safety, ito yung excess sa break-even na pwede mong hindi mabenta bago ka pumalugi. So para siyang the maximum number of units that can be unsold before you incur loss. Kaya sa tinawag na margin, 'di ba, ang margin natin sobra, excess. Safety, di syempre, safe from loss. Ibig sabihin, pag alam mo kung ilan yung units na sobra ka na bago ako pa magkaroon ng sobra ka na, mamomonitor mo kung ilan yung hindi mo pa nabebenta tapos hanggang sa malugi ka na. Okay? So, kapag ang margin safety mo ay negative, di syempre, nalulugi ka na nun. Kasi yung actual sales mo, mas mababa dun sa break-even sales. So, lugi ka nun. Kaya margin of safety, mas maganda, positive yan. Okay? Yan. Paano nga ba natin sinusolve ang margin of safety? So, ang margin of safety, again, is excess nga. Excess ng actual at break-even. Yan. So, ito yung ating margin of safety. Meron tayong margin of safety in pesos. Meron din naman tayong margin of safety in units. And meron din tayong margin of safety percent or ratio. So, ano kukunin natin? In gallons ang hinahanap sa atin. So, dito tayo sa units. Ang sabi dito, kasalukuyang nagbebenta ang company ng 125,000 pesos, 125,000 gallons actual. Ngayon, paano naman to break even? We have to solve for that. Break-even point in units is equal to, given na yung fixed cost, 316,600. Tapos contribution margin per unit, hindi given, so we have to solve for that. Ang selling price mo is 7.2 minus variable cost mo is 4.32. So ang contribution margin per unit mo is 2.88. So therefore, break-even point in units, 316,600 divide 2.88. So the answer is 109,931. Yan. Pag mga units, wag nating i-decimal kasi physical yan eh. So wala naman tayong kalahating goods. Diba, bebenta ka ng lapis, kalahating lapis, hindi naman ganun. So round off mo na lang ng pataas. Round off mo na lang. Para at least sobra ka man, kalahati lang yung bagay. Nabebenta mo pa din. Okay? Yan. So, na-solve natin, 109,931. So, ang iyong margin of safety in units, so 125,000 minus 109,931 is 15,069. So, ito yung sagot natin for letter A. So, 15,069. So, kumpletuhin natin yung table. Paano naman itong pesos? Kapag pesos naman, multiply mo lang sa kanyang selling price. So, 125,000 times 7.2
is 900,000 pesos. Then 109,931 times 7.2 is 791,503. So, ang margin of safety mo in pesos, so minus 900,000, 108,497. Or just simply multiply the margin of safety in units by the selling price. So 15,069 times 7.2 is 108,497. Ito namang percent, mapa pesos or units, pwede niyong gamitin kahit alin. I-divide mo lang yung margin of safety by the actual. So 15,069 divided by 125,000 equals 12%. Yan. So this is 100% and this is 88%. Okay? So ito yung margin of safety ratio ang tawag natin dito. Margin of safety ratio. Okay tayo? Yan. Next. So ito yung letter A. Letter B. Degree of operating leverage. Ano naman to? Ang DOL or degree of operating leverage, sinusukat niya yung sensitivity ng profit pag ang sales mo ay nagbago or gumalaw. So it measures how sensitive the profit is whenever there's a change in the sales activity. Okay, so paano natin sinosolve ang DOL? Ang DOL natin, you can solve for by dividing the contribution margin by the operating profit. Okay? Pero may isa pang formula kung paano kumpitin ng DOL. Kung hindi available yung contribution margin, pwedeng solve natin pa din yan. Una, yung percentage change in operating profit divided by percentage change in sales or yung revenue. Okay? Solvein muna natin gamit itong isa. Yan, itong una. Yung contribution margin mo, hindi pa natin nasosolve yan. So, sales, meron ka ditong 125,000 daw times 7.2. Again, yan nga yung 900,000. Variable cost, 125,000 times 4.32. Given naman. So, 125,000 times 4.32. 540,000. So, contribution margin mo is minus 900,000, 360,000. Fixed cost is 316,600. So, operating profit mo before tax, so minus 316,600, ay mali. 360 minus 316,600. 43,400. Ayan. So, nasolve na natin yung contribution margin tsaka operating profit. So, ang DOL natin is equal to 360,000 divided by 43,400. So, 360 divide 43,400. Ang DOL mo is 8.29. Okay? Yan. Pero may isa pang paraan para solve ng DOL na hindi mo gagamitin ito or kaya naman ito. Gamit ang margin of safety ratio. So DOL is equal to 1 divided by margin of safety ratio. So 1 divided by, nasolve na natin yung margin of safety, 12% or 0.12. So therefore, the answer is 1 divided 0.12 is 0.33. So 8.33. So nagkaroon lang tayo ng difference sa decimal because of the rounding off dito sa part na to. Kasi ito, kung lalagyan natin ng dalawang decimal, 15,069 divide 125,000, 12.06. So dagdagan natin, 0.1206. So 1 divide 0.1206 is 8.29. Which is equal din dito, no? Yan. So, yun yung isa pang paraan kung paano solvein ang DOL. Mas madali. Especially kapag na-compute mo na yung margin of safety ratio mo.
or yung margin of safety. Okay? So these are just 4 simple problems for you to exercise your understanding or to apply yung understanding mo sa CVP. In case na magkaroon tayo ng mga problems related to margin of safety, degree of operating leverage, pre-tax, and then mga after-tax, and especially yung ating break-even. So practice lang tayo ng practice. Madali lang ang CVP. Basta memoryahin natin yung mga formulas. Okay na tayo dyan. And then, yun, syempre, practice na ng practice. So, again, ingat, mag-aaral kayo mabuti. Ingat kayo palagi. Bye-bye.